O eto naman, isa rin to, matindi rin to. O di ba, sinasabi nila yung mga plate number, ganito katindi itong mga ito bukod sa picture, videos, oras, lugar, building, room number, street number, house number, alam nila, pati plate number, Echo Golf Charlie, ganun sila. Kaya na ganun kadetalyado yung kanilang mga paglalahad ng kanilang mga ng kanilang kung paano sila nagtatrabaho, ganun ka-organisado itong mga to. Alam ba nila kung saan galing yung pera? Hindi. May inaakusahan ba sila? Wala. Sinasabi lang nila kung ano yung kanilang experience. Kung nag-deliver sila kay Juan, sasabihin nila nag-deliver sila kay Juan. Sinasabi ba nila na si Juan magnanakaw? Hindi. Sinabi lang nila nag-deliver sila kay Juan. O kung si Juan, i-deny ni Juan yun. O tapos sila may ebidensya sila na talaga nag-deliver kami kay Juan ng pera. Di ko lang alam saan galing yung pera na yan. Hindi kayo dapat nagagalit. So eto na. Oo, meron mga rumors na pati LTO, puta, ganun kalawak ang korupsyon sa Pilipinas. Kung pati LTO, totoo na nabubura na nila yung mga plate numbers, records nitong mga plate numbers na ito na mga binabanggit nila sa kanilang mga affidavit. Paano kung may picture sila, may plate number talaga na ganun? Paano yan? So ngayon, pag hinanap mo ngayon sa LTO, sige nga, verify nga natin yan. O tapos pagtingin mo, no records, patay, sinungaling na sila kasi no records. E paano kung may picture sila? Ayan yung plate number. So imagine if this is true, kung totoo ito hanggang LTO na kaya nilang manipulahin, what more ang media? Mas may pakinabang sila sa media. Di ba? Pakinggan natin itong balita na ito, mga bossing, pasok. Dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Sino yan? Yan ba yung yung isa sa mga nagpadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa? Ha? Yan ba yung nagpadala kay Pangulong Duterte sa ICC na nasa LTO na? Nagtatanong lang ha? Baka mamaya kansilahin nyo naman pati yung driver's license ko ha? Tricycle. E-bike na nga lang dinadrive ko ha? Masyado kayong pikon ha? Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe. Kahit sino. May jammer ah. Oy, baka nandito yung equipment ni Saldico tsaka ni yung equipment ni Saldico tsaka ni Marte Romualdez nandito kaya hinihika yung internet ko ah. Saan tong office na to? Sa TechTite po, sa may Ortigas. Hindi to Bali Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Tayo ng daming pera. Tangina, ilan yan, 1, 2, 3, puta, ilang milyon yan. Siguro, mga 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puta, siguro mga 50 million yan. Sana all. Sana all, puta, pag nagkaroon kaya ako ng ganyan pera, kaya gagawin ko. Siguro, puta, magpapalagay ako ng mga... Pagpapalong hair ako. Papatanim ako ng buhok para humaba yung buhok ko ganyan. Katulad kay Jordan Clarkson. Ganda ng buhok ni Jordan Clarkson. Parang parang walis tambo eh. Di ba? Ano kayong gagawin ko? Ano kayong unang bibilin ko pag nagkaroon ako niyan? Hindi. Pag binigyan ako ni Jesus niyan, i-donate ko. Ako na rin. Lord, kaysa ibigay mo kay Saldico at kay Marte Romualdez, bigay mo sa akin yan. Kalahati niyan, bibigay ko sa mga mahihirap. Totoo po yun. Kung ako magkaroon ganyan pero bibigay ko sa mahihirap. Marami akong mga pag-aaralin. Marami akong pag-aaralin na mga estudyante, ganyan, mga bubuhayin. Hindi bubuhayin na mga na mga chika babes katulad ni Rapi at saka ni Erwin Tulfo hindi. Pero pag nagkaroon ako niyan, i-share ko sa inyo, hindi ako katulad ni Arnold Clavio. Na hindi yata nagsusustento. Hindi ko sinabing hindi ka nagsusustento. Nakakatanggap ng pera, baka mamaya hindi nagsusustento yan sa anak niya kay Sara Balabagan, ha?
Wag ka magalit. Nagtatanong lang ako. Sabi mo na tumawag ka lang sa akin. Boss, dati nagsusustento ko. Tarantado ka. Ganun ba? Okay. Meron ba kayong Okay, kasi si Luistro nakakatanggap na ng pera. Sabi din nakakatanggap ng pera. Di pa nagbabayad kay Inday Sara. Ay, tumanggap na ng sandamukan. Hindi ka pa nagbayad ng utang mo. Walang iya kang babae kang pangit ka. Pangit ka na. Masama pa ugali mo. Huwag mo gayahin yan. Arn-arn ha. Pag nakatanggap ka, arn-arn, i-share mo ha. money camper o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakatip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Ina dyan. Pinitik pa. Antindi ah. Alam ni Romualdez kung nagkano tatanggapin niya. Putang ina niyo, kulang to ah. Bakit kulang? Pucha, ninenok na, nininokan pa. Pucha, ina niyan, double whammy na pagnanakaw to ah. Baka naman kayo kumuha niyan ah. Mga 18 Marines ah, baka kayo kumuha niyan. Klaruhin niyo yan ah. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, milyon din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun ah. Nagbibilang. Klaro. Baka mamaya kayo pagbintangan kumuha niya, walang yan. Taki mo, milyon-milyon din daw. Ninanakawan pa sila nagdanakawan. Kaya putang ina, magkakaaway na itong mga to eh. There's no honor among thieves. Ika nga, pucha, walang matino dyan. Basta magnanakaw kayo pare-pares, magnanakawan kayo. Yun din yung kaano-ano, ninanakawan nyo, yung kaano-ano nyo pa kaya. Mga walang hiya talaga naman, oh. Paldo sana kami ngayon sir. Ayan, saan to? Take tight office din yan sir. Take time pa rin. Yes sir, yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Take Tight, dinadala sa Horizon Homes sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official ng mga gobyerno sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Achiche! Tayo na. Antindi mo Soto may nakalagay din Soto eh. Sa building mo pala yan, Soto. Yung bang pinamimigay nyo sa Itbulaga, dyan ba galing yan? Baka kaya ang dami nyo pinapamigay na pera dyan, baka hindi galing sa Pure Gold dyan baka galing dyan yan But I doubt it. I doubt it. Itong mga magnanakaw na ito, sila yung mga makuripot tsaka madadamot. Kala mo pinaghirapan nila yung pera. Diyos ko po, Tito. Antindi mo tanda mo na. Kailan ka tumanda? Ilang taong ka na senador? Kung ilang taong ka na senador, sa history ng Senate, ikaw ang pinakamahabang beses pinakamaraming beses na naging senador. Ang tanong, ngayon mo lang ba ginawa ito o ginawa mo na ito noon pa? Yung mga ganitong mga bagay. Well, hindi natin siya inaakusahan nakurakot siya, pero nadideliveran ka na ba ng pera noon pa o ngayon lang? Pa-confirm kasi kung ngayon lang baka mapatawad ka pa namin. Ngayon lang yun, sa beses lang kayo naman Dami ko ng tinanggihan isang beses nga lang ako tumanggap sinisita nyo pa. Kung isang beses lang, sige na, absuelto ka na. Basta i-assure mo sa amin dati hindi ka tumatanggap Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Lobin Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. Next. Tore. Ito na yung best friend ko. Nasin ni Canor Tubol. Mang Canor Tore. Alang hiya naman si paring Nick Paring Nick, hayop na yan. Nagbibigay daw siya ng 50K at saka cellphone para idiin si Gutesa. Para lang sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi ni Gutesa. Ano mo dito? Lahat na lang naman sinausawan mo. Langya naman to si Nicolas Torre, kaya naman pala sabi nung asawa mo, paldong-paldo ka
Oh, pero hindi naman nila sinabing nag-deliver sila ng pera dito kay Nicolas Torre dito. Hindi naman nila sinabi yan. Sabi lang nila parang yaan yata yung mga panahon na inaano sila eh. Hindi. Ito yung sa ICC ito. Sa ICC na kasi nga kasama daw ito eh sa mga nagmi-meeting sa ICC. Oh, pero inalok daw sila niya na yung sinasabi ni Guteza, pabulaanan nila, sabihin nila hindi totoo, tapos bibigyan daw silang pera tsaka cellphone. Wawa. Oy, kuripot ka, 50,000 lang. Oh, mali-maliit ang pera yung pinag-uusapan dyan, 50,000 lang. Ikaw talaga Nicolas Torre, pero hindi ako naniniwala, mabait ito si Nicolas Torre. Pero ewan ko lang sabi nung asawa niya, paldo daw siya, paldo, sana all. Palakpakan natin si Nicolas Torre, hindi lang siya tarantado, siraulo pa siya. Nick! Alam mo, napamahal ka na sa akin. Naging parte ka na ng buhay ko. Mantakin mo, 2 beses na kita tinalo sa kaso. Oh, kaibigan ko yan si Nick. Pag nagkita nga kami yan, magkakapi kami. Oh, mag-uusap kami ng matino. Sabihin ko sa kanya, Nick, tigil mo na yan. Yung mga kademonyohan mo, tigil mo na yan. Pakabait ka na. Baka huling mo na yan. Huling posisyon mo na yan sa gobyerno. Susunod, ilagay ka na sa Baka ilagay ka na sa puno. Mukha ka pa naman unggoy. Baka mamaya pakawalan ka na sa gubat, hindi ka na bumalik sa syudad. Oo, mga kamag-anak mo, mga gorilla dun, baka makita mo. Hindi ka na bumalik sa Pilipinas, ha? O pinsan ka pa naman ni Tarzan. Ito yung sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bale yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles, Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino. Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi niyan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, si kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamo niya si sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nagka-usap kami 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang bali ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir.
Wala namang pananakot. Yun, kasama, hindi naman masabing pananakot siguro sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho, saka hindi na magsalita. Ganun sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Paupan sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po niyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Paupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung research ko po ito sir, nilaunch po dito sa Pilipinas sir ng September. Tapos binigay po ito sir, tama po sir, si Sarge Paupan sir na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila sir ay yung hindi yung luma kundi yung bago kong binili sir na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sir sa Elixir, sa pagkakaalam ko po sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinay sa sir nung December 19 until hanggang March 15 sir. Andun pa po sir yung iba sir na mga kasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasupin na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin sir yung kabats ko na dati pinasok ko sir sa Elite. Tumagal po siya doon ng mga 1 week lang ata sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat sir, nabanggit ka sa akin sir na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan sir sa may Guadalupe. Di tanong ko siya sir, sabi ko, may alam ka ba Meg doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya pagkalam niya sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig siya lumipat yung Elite sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante yun magagamit later on as part of evidence. Sige, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig? Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland. Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, sir, dalawang Pinakababa. maleta. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo sa loob ng... Nakita nyo kung gaano kadetalyado. Mayroon silang street, anong branch, meron silang, alam nila kung ano yung tsura ng bangko. Hindi, dito yung sa harap kasi hindi bawal doon. Doon kami sa may likod. Detalyado, mga bossing, as in. Kaya, ito yung sinasabi ko na missing link doon sa mga unang mga press conferences nila. Kasi yung mga unang press conferences nila, karamihan na nagsasalita, si Levi Baligod. Siguro, para yung train of thought, mailatag niya. Hindi yung labo-labo. Kasi malaking tendency, sa dami niyan, 18. Ngayon, 22 na. So, may tendency na maglabo-labo yung information. Kaya, ino-organize niya yung information. Kaya siya yung nagsasabi, though, nandoon naman yan sa mga sinumpang salaysay nitong mga ex-military na to, o bagman, o hindi na bagman, kargator, o basurero, kung ano man yung tawag nila. Pero ngayon, ito yung pinakamaganda rito kasi sila mismo yung nagsasabi. First-hand experience. Bukod sa first-hand experience, meron pa silang mga details na mahirap i-counter, mga bossing, di katulad ni Madriaga. Si Madriaga. Ako, binigyan ako ng pera para bumili ng motor. Bumili ako ng Ducati, ng Harley Davidson, ng ganito, ng ganyan. Ganito, nakapangalan sa akin. Tangina mo ka. Binili mo natural nakapangalan sa'yo. Ang tanong, paano mo mapapatunayan na yung perang pinambili mo dyan galing sa mga Duterte? Nga. Ito hindi. Talagang kahit ipaikot-ikutin mo sila, alam nila yung isasagot nila, hindi sila magkakamali. Yung iPhone, sinasabi nila, wala pang iPhone noong mga panahon na yun. Ang noon, kaya nila nakuha yung iPhone na bago kasi nga by batch yung pagbibigay ng cellphone tsaka ng pera. Inabutan na sila nung batch kaya bago na yung cellphone na nakuha nila, mas moderno na, hindi na akma doon sa kung kailan sila pinangakuan. Halimbawa, pinangakuan sila 2024.
Nakuha nila 2025 na. O, bago na yung model noon. Kaya nakakuha na sila ng bagong iPhone. Ganon. Ina ninyo, kayo talaga, bobobo ninyo eh. O, yan lang yung, yan lang yung mga rebuttal ninyo. Sabi ko nga sa inyo, kaysa question ninyo dyan, papuntahin nyo dyan sa Senado eh. Tapos lahat ng mga pinagsasabi nila, paulit-ulitin niyo para malaman niyo kung nagsasabi ba ng totoo. Kasi kung nagsasabi ng kasinungaling ang mga to, puta ako mismo sa sampal sa mga to. Pok, pagkukutongan ko yung mga yan na walang tunog. Kung nagsisinungaling yung mga yan, sa nakikita natin, doon sa mga detalye na galing mismo sa bibig nila na sila mismo ang naka-experience, mahirap dayain yan mga bossing. Yung personal experience, hindi mo yan kayang PKN. Kasi nga, nangyari talaga yan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Di ba? DepEd, then doon mismo sa likod ng land bank, sir, doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamalita na po yun, sir. Minamaleta ng land bank? Oo, sir, at saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si Kate Villarreal, at saka si Mayan de la Cruz. Mantakin mo pati yung nagbibilang ng pera, kilala nila kung sino. Galing. Palakpakan natin. Mahirap dayain ito. Putsang na, mag-i-interview na naman kayo. Sasabihin nyo, kalokohan yan. Peke, yung mga sinasabi nila, magkita-kita tayo sa korte. Gago. Sa tingin nyo, takot sa kaso mga yan. Hindi nga takot sa bala yan, sa kaso pa. Luka-luka ba kayo? Luko-luko ba kayo? Umiiyak to si Arnold Clavio, si Montulpo umiiyak. Sabi pa ni Montulpo, baka daw hanapan siya ng kanyang mga kaibigan. Makakilala kung saan napunta yung pera, manghihingi ng balato sa kanya. So ano yan? Parehas kayo ni Tito Soto ng dahilan? Baka hanapin ng misis ko yan. Di ba yun nasabi ni Tito Soto? Nung unang lumabas yung pangalan niya. O paano yan? Lumabas ulit. Meron pang picture sa building mo mismo. At yung picture na yan, may mga dates yan. May mga timestamp yan. May mga digital footprint yan. O may mga digital information dyan. Makikita mo, yung mga raw data niyan, nandiyan dyan. Makikita kung kailan yan. Hindi yan kahapon lang. Baka sabihin, kahapon lang yan. Nagpunta sila siguro, tapos nag-picture-picture doon. Di ba? Tangina ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lubog kayo rito. Durog kayo rito. Maniwala kayo. Wala kayong lusot dito. Itong dalawang babae na kanina. Yes, sir. Yan ang maliman, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na 3 beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng 2 maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian. Ito, sabi ko sa inyo, ikot ako dyan sa Pasig. Ikot ako sa Mandaluyong, ikot ako sa Makati. Hindi ko, kahit gaano ako kagalagalag dyan, kasi dyan ako nagpapagawa ng sasakyan, dyan ako nagpapachange oil, paikot-ikot ako dyan. Alam ko yan, yung mga kalsada dyan, paikot-ikot, nakapikot, kabisado ko yan. Pero, yung mga establishment, saan nakalagay si bangko na ganito, si ano na ganyan, building na ganyan, medyo kailangan ko pa ng matinding recollection, matinding, ibabalikan ko, dito pala yun. Dito pala yun. Kabisado ko lahat ng kalsada dyan, tsaka mga major establishments dyan. Pero PBCom, yung mga ganyang klase ng mga bangko, land bank, yung mga bangko na, ang alam ko lang yung bangko ko dyan. Halimbawa, ang bangko ko ay, Swisser Bank. Bank of Switzerland. Alam ko lang kung saan yung bangko ko dyan. Halimbawa, BPI ko, kung saan yung BDO ko. Pero, yung mismong branch lang. Pero iba pang mga branches, ng mga bangko, hindi ko alam yan unless nakapunta ako dyan. Kahit isang beses lang, di ko na yan makakalimutan. Alam niya, PBCom, alam niya kung saan nakalagay, saan lugar. Alam niya kung ano itsura, saan kami dumadaan, saan kami nagpipick up. Detalyado to. Hindi nyo kayang pikiin to, mga boss. Saka yung 2 staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, 2 MD na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na Yung maleta? yung maleta na pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta sa RMT yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pasala, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Ah, Then okay. paglabas, Puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod sir ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue doon sa harapan mismo. Harapan, okay. Tapos na-experience ko rin sa sir, sa may land bank malapit dito sa DepEd mismo ng Meralco Avenue. Dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large medium. Dahil Di ba?
Sobrang detalyado niyan. Mahirap pikiin yan. Mahirap lokohin yan. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag